Hey, magandang buhay! So ako si Sir Ben at narito ako upang i-discuss ang about sa angle of elevation at saka angle of depression. Ready ka na? Great! So, para maintindihan kung ano nga ba ang angle of elevation at angle of depression, gagamit ako ng illustration. Okay? So, sa illustration natin, meron tayong isang tao at saka isang airplane. No? So, yung broken line na nakikita nyo dyan, yan yung kanilang line of sight. No? Tapos, example, yung tao sa baba, tinignan niya yung position ng piloto sa airplane. Tapos, assuming na yung piloto is nakikita niya yung tao sa baba, no? So, in that case, magkakaroon tayo ngayon, based sa illustration natin ngayon, no? Magkakaroon ng dalawang angles. Yung angle sa baba, etong angle na to, ang tawag ngayon dito is angle of elevation. So, observing that angle, yung pagkaka-form ng angle, paakyat, elevation. Yung pangalawang angle naman, etong angle na to, this angle is what we call the angle of depression. Okay? So, angle of depression kasi yung angle, yung pagkakabuo ng angle, pababa siya. Depression, depress, pababa. Okay? Ngayon, when it comes to measurement, equal lang yung measurement ng angle of elevation sa measurement ng angle of depression. Ano sa tingin ninyo yung reason bakit equal sila? Clue, parallel yung line of sight nila. Tama ka, alternate interior angles are congruent. Okay, so grade 7, grade 8 topic, tama? Now, proceed tayo sa mga examples that involves angle of elevation at saka angle of depression. Paano nga ba ginagamit itong mga to? No? Simulan natin yan sa first example. First of the 3 examples. A hiker, so may hiker daw tayo dito, is 400 meters away from the base of a radio tower. Okay? The angle of elevation to the top of the tower is 46 degrees. The angle of elevation. So, ibig sabihin, pataas yung tingin ng tao. So, angle of elevation, dito mag-i-start yan, papunta doon sa tuktok ng tore. Ayan siya. Okay, so yung broken line, yan yung line of sight natin. Yung angle of elevation daw ay 46 degrees. Ang tanong ngayon dito is, how high is the tower? So, kapag ka may angle of elevation or angle of depression, most of the time, right triangle yung nabubuo dito. Okay, so meron tayong mabubuong right triangle dito and then we're going to solve for the missing parts. So in that case, this is somehow an application of SOHCAHTOA. Okay, so if in case na nakalimutan niyo na yung SOHCAHTOA, ilalagay ko na sa description box yung link about sa 6 trigonometric ratios at ipapalitawin ko na rin dito yung link na about dun sa video na yon. Okay, so going back dito sa question na to, how high is the tower? Observe this one. Okay? So, yung 400 meters, tignan nyo, may given angle tayo dito. So, if this is yung given angle natin, di ba, na-discuss dun sa video na yon, theta yan. Yung theta, yun yung given angle. Looking at this illustration, we can say that yung 400 meters is the adjacent side of that angle, which is yung given angle natin ay 46 degrees. Tapos, yung pinapahanap na height, yan yung ating, tawag dito, yan yung ating opposite side ng 46 degrees. Okay? So, dito ngayon, meron tayong gagamitin na, tawag dito, one of the 6 trigonometric ratios. So, given yung adjacent, pinapahanap yung opposite. So, letter A, letter O. Alin sa anim na yon yung may letter A at saka letter O? Di ba yung anim is sine, cosine, tangent. Actually, mag-focus na lang tayo sa tatlo. Kasi, the other 3 are just the reciprocal of the first 3. So, mag-focus na lang tayo sa tatlo. Since sa calculator naman, sine, cosine, saka tangent lang yun nandun eh. Sa mga, most of the scientific calculators, no? So, sine, cosine, and tangent. So, among those 3, alin doon yung may opposite at saka may adjacent? May letter O, may letter A. Tama ka dyan. Tangent. So, katawa. So, sine. OH, opposite hypotenuse, hindi pwede. So, cosine, adjacent over hypotenuse, hindi rin pwede. Wala namang hypotenuse na given dito. TOA, tangent, OA, opposite, adjacent, swak siya dito. Okay? In that case, gagamitin natin is tangent. So, we will now have
tangent 46 is equal to h over 400. So, isolve ngayon natin yung value ng h dito. So, mangyari ngayon dito, we multiply both sides of the equation by 400. So, magiging 400 times tangent 46 is equal to h. So, using your scientific calculator, so 400 times tangent 46. So, in that case, yung height ng radio tower ngayon is 414.21 meters. Second example tayo. So, we have here from the top of a cliff 200 meters high. So, ayan tayo. Ang ganda ng picture. Galing yan sa internet. Hindi ko ginawa yan. So, nakuha ko lang yan sa internet. So, for you to visualize the given problem. Okay? So, from the top of the cliff that is 280 meters high, ayan siya. So, yung height niyan from this point hanggang dito is 280. Okay, 280 meters. The angle of depression of a boat is 25 degrees. So may boat tayo na medyo malayo sa cliff natin, no? So yung angle of depression doon sa taas ng cliff natin papunta doon sa ating bangka ay 25 degrees. Ang tanong ngayon is how far from the base of the cliff is the boat? So yun yung hinahanap natin ngayon dito. Okay? So dito, very obvious, may nakikita tayong or may nabuo tayong right triangle, di ba? Itong triangle na to. Okay. So kagaya na sinabi ko sa first part ng video na yung measurement ng angle of elevation ay equal yan sa measurement ng angle of depression. Yung reason doon is that alternate interior angles are congruent. So in that case, itong angle na to, ito ngayon is equal sa 25 degrees. Okay? Now, anong next na gagawin ngayon natin dito? We need to identify how far is the boat from the base of the cliff. So, observe natin. Kung ito ang given angle natin, yung 280 meters, siya yung kanyang, tama ka, opposite side. While itong pinapahanap, yung distance ng boat papunta doon sa base ng cliff, siya yung kanyang adjacent side. So, opposite at saka adjacent, tama ka. Tangent ulit ang gagamitin natin dito. So in that case, para ma-identify natin yung distance ng boat sa base ng cliff, we will now use this equation. Tangent 25 is equivalent to opposite, which is 280 over adjacent. In that case, letter x tayo doon. Okay? So solving for the value of x, so i-apply lang natin dito yung mga naituro sa atin last quarter about sa proportion. So in that case, x will be equivalent to 280 over tangent 45. Using your scientific calculator, x now will be equivalent to 600.45 meters. Ibig sabihin dito, yung distansya ng bangka papunta doon sa base ng cliff natin is 600.45 meters. Down to our last example. A kite, so may kite tayo, is flying at an angle of elevation of 67 degrees with the ground. Ayan siya. If 100 feet of string have been paid out to the kite, so ibig sabihin kung ito ang string natin, ang sukat daw ng string na to ay 100 feet, how far is the kite above the ground? Ayan siya. So hinahanap ngayon yung height. So very obvious, right triangle, nakabuo na naman tayo ng right triangle dito. So i-label natin yung given side at saka yung unknown side. So kung ito ang ating given angle, yung h dito will be the the opposite side, while yung 100 feet dito will be the hypotenuse. Okay? Ngayon, let us now identify yung distance ng kite sa ground or yung mismong height natin. Okay? So, paano malalaman yon? Paano natin ma-identify yon? Siyempre, SOHCAHTOA tayo. Ano doon sa tatlo? Yung SOHCAHTOA, sine, cosine, or tangent ang pwede natin gamitin dito. Tignan nyo ha, given yung hypotenuse, unknown yung opposite. Adjacent, hindi kasama. Walang adjacent na binanggit dito sa figure na to. So, ang meron lang dito, opposite at saka hypotenuse. Correct ka dyan. Sine. Sine theta is equivalent to opposite over hypotenuse. So in that case, sine 67 now is equal to opposite, which is the height or h, over hypotenuse, which is yung 100 feet. So multiply both sides of the equation by 100. So bali magkakaroon tayo ngayon ng 100 times sine 67 is equal to h.
So again, using your scientific calculator, 100 times sine 67 is equivalent to 92.05 feet. So ibig sabihin ngayon dito, based sa problem natin, yung distansya ng kite at saka ng lupa, yung distance niya is equivalent to 92.05 feet. Okay? So, yung solving part, hindi siya mahirap. Bakit? Na-discuss na yan nung una, yung sa unang video para sa fourth quarter about sa 6 trigonometric ratio. Okay, so na-discuss na yan. Ano lang ang bago dito? How are we going to illustrate the given problem? So, kagaya ng ginawa ko, nakita nyo sa video na isa-isa, habang binabasa ko yung given problem is, nailalabas ko na agad yung illustration. Okay? So, technique sa tawag dito sa pag-solve ng word problem is that unti-untihin nyo. Pag binabasa nyo, unti-unti lang, huwag nyong bibiglain. Mas madaling intindihin kapag inuunti-unti ang isang word problem kaysa yung isahan mong babasahin. Okay? So, syempre, aside from that one, practice, kagaya na lagi ko sinasabi sa mga videos ko, practice, and then lagi mong i-expose yung sarili mo sa mga tawag dito sa given word problems, marami sa internet, sa last ninyo or sa modules ninyo, marami. And then, pwede mo rin i-approach si teacher about dito sa mga ito. Okay? So, malaking tulong si teacher. No? Okay, and with that, maraming salamat sa pagkikinig and magandang buhay.